mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Ano na naman ito? Si Dick Gordon. Oo. Nako, gusto niyang pabuksan ulit ang Farmally case. At nako, sinupalpal sila ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, maybe what I said is, go ahead. I could not recall. So, hindi maalala ni Pangulong Duterte itong bilyones na transfer. Oo, yung parang ng pandemic ba? Oo. I could not recall for the life of me. Maybe what you are saying is true. Considering the huge amount of transfer, I would have insisted as a lawyer to put it in a memo or something. Of course, lawyer si Pangulong Duterte. So, alam niya ang kanyang ginagawa. Pero nakalimutan, sa daming nangyari sa panahon ng pandemic, oy, marirecall mo ba lahat? Pasalamat na lang tayong buhay ka pa. Diba? Ito pa. Sabi kasi ni Francisco Duque III, publicly, this was made by the President in our meetings, in the weekly meeting or talk to the people. At may video dyan, totoo naman. Totoong nangyari yan. Hindi naman yan gawa-gawa ng mga kalaban. Totoong nangyari yan. Diba mga kabibig? At, alam mo ba, ito ang pagsagot ni Dick Gordon. Pag final yung criminal case, gusto niyang i-filean ng criminal case si Pangulong Duterte. It could blossom into plunder because there's a conspiracy by all these people. Wow! Conspiracy agad-agad? Panahon ng pandemic, kailangan nilang mag-conspiracy? Ang iniisip ng Presidente that time at ng Department of Health Secretary, matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Meron pang mag-iisip ng conspiracy, meron pang mag-iisip ng mangurakot sa panahon ng pandemic. Anong klaseng pagkatao ka kung iniisip mo yan? Diba, Gordon? Ito. And you can connect everyone together from the President Kono to Michael Yang to PSDBM. Lahat sila all the way, including Secretary Duque. Sorry, kasama siya dyan. And then, all the way down. So, from the President down sa pinakamababa, ay dapat kasuhan ng criminal case until plunder. Oh. It is the case of the century daw. The corruption of the century, which happened at the time when people are dying, when people were sick. They had that, temerity to try and steal money from the people of this country at that time. Oh, yan ha. Yan ang sabi ni Dick Gordon. Oo. Ang kapal-kapal ng pagbumukha nila. Naisipan pa nilang magnakaw ng pera sa panahon ng pandemic. Diba yan? Yan ang gusto ipaabot ni Dick Gordon. So, kailangan talaga nakasuhan ng criminal case hanggang plunder yan. Una kay Duterte, Michael Yang, DBM, pumunta kay Duque at sa lahat daw. Sabi ni Dick Gordon, nako kalerky naman. Galit na galit si Dick Gordon. So, yun na nga, hindi maalala ni Pangulong Duterte. I could not recall for the life of me. At ito sabi pa dito, considering the huge amount of transfer ko, I would have insisted as a lawyer to put in a memo or something. May bayanihan. Remember Bayanihan Act? Remember yon? Bayanihan Law? Hindi po kami nag-MOA batay po sa PSDBM, Manual of Procedures. Hindi raw po sila from the start requiring MOAs for the commonly used supplies and equipment. Noong Mayo, ipinag-utos ng Ombudsman na maghain ng graft charges kina Duque at dating Budget Secretary Christopher Lau. Patuloy naman itong inapila ng dating kalihim. Sabi ng isang netizen, 46.7 billion di mo maalala daw, Duterte?
Kung piso lang yan, maniniwala ako. But 46.7 billion nakakalimutan mo? Lahat ng tao naka-lockdown down by kwento mo sa pagong yan, hayop ka Duterte. Ay, grabe naman sila. May documents yan. Why bother ba the former president kung saan sinalba tayo sa panahon ng pandemic? Kung ikaw ang Pangulo, anong gagawin mo? Oh, diba? Mainstream media keep ramping up black propaganda against PRRD. Anong plano nila? Kakasuhan, ipakulong, tapos ipatsugi. Ay! Ang politiko basta nag-undergo ng investigasyon, nakaka-develop ng selective amnesia. O madalas bigla nakaka-develop ng iba't ibang uri ng sakit, makaligtas sila ng kulong. Oh. So iyon ang iniisip nyo? Nagawa-gawa lang istorya si Pangulo Duterte? Nako. Nagkunwaring ulyanin si Duterte. Takot makulong. Oh, yun daw ang mga komento ng mga ilang netizen, mga kabibe. So, ngayon, yung mga tinulungan ni Duterte sa panahon ng pandemic, binasya ng todo. Sabi nila ba, talagang kailangan gawin ni Duterte tulungan kami sa panahon ng pandemic, pero ngayon, dapat talaga siyang ikulong. Criminal cases, plunder yan. Ay, ganun ba? Ay, naka. Ay, di kayo na. Napanood nyo ba ang video ni Franz Castro? Ito. Oh, watch this. Alam mo, ang totoo niyan, ang DOH walang pera. Ang pera, DBM. Kung may programa sila, ang magbayad, rin nila ito yung programa. Hindi humahawak si Secretary Duque ni piso. Pero the perception of the public is that when you are flagged as an F-L-O-G-I-N-G. It's not flagging, it's flagging. Pagtanong kayo dyan, sa newspaper, headline, budget, ganon. Yan ang mahirap dyan. Alam ng kuwa yan. Ngayon sabihin nila, batas ito, paano? Hindi, i-question and answer mo. Huwag kayong mag-draw ng conclusion without the side of, sabihin niyo, ito yung tanong ninyo, ito yung sagot. Para malaman ng tao. Secretary Duque, ipagbili mo yung departamento mo, maraming bili niyan. You can sell the department of the DOH para yung pera, bayaran mo lahat para wala ng ano. I'm ordering you. That's an order. Bayaran mo lahat yung ano nila, yung I cannot express it in Tagalog. Pang direklamo nila. Kasi totoo naman eh. So, I know that bayaran mo, it is upon your request to the DBM. Hindi ikaw ang magkuha dyan sa bulsa mo para ibayad mo, correct? So, yes, sir. I would like now, itong naghawak ng pera or authority for us to spend, DBM, I'm giving you 10 days. Wala kayong personnel, borrow from other agencies or from saan. Pagkuha kayo ng mga empleyado, maghiraman ninyo yung tagakuha para bigay mo yung pera kay Secretary Duque tapos bayaran niya. Walang hinahawakan niya si Secretary Duque na pera. Sige, ikaw na sir. To call on si Miss Tina Rose Marie Kanda, DBM. Yes, Sir, Mr. President. Ma'am, sorry. Ma'am, magkamali ba dito ang DOH? Is there any mistake or is there any whatever damage to prejudice to government interest? No, Mr. President. Yes, ma'am. Go ahead. There is no mistake on the part of DOH in terms of
the amount they utilized. In fact, the findings of COA was underutilization of their allotment. Pero as explained earlier po, i-explain ko din further siguro, ang nangyari po, inad yung dalawang bagay na totally unrelated. Yung isa po tinatawag natin na obligation, yung unobligated tsaka undisbursed. Magkaiba po yun. Ngayon dun ho sa transfer naman ng pondo, at that point po, pandemic yun, wala na hong pumapasok sa opisina at that time ng ECQ. So I think DOH had no recourse but to transfer the fund to PSDBM at that time. And under the laws naman, talagang pag common use equipment, talaga pong sa PS yun ipoprocure by law, kailangan doon sa procurement service yun. Yun lang ho, kung may idagdag ka, if you have some advice to the DOH or to us, we would be happy to hear you. Pagka wala naman, then sabihin mo lang na kung ano pang maidagdag mo, then we can excuse you. Yes. Mr. President, just two things that was raised by Secretary Duque earlier about yung pong mga vaccinator at saka po yung pondo para sa doon po sa SRA. Doon ho sa SRA, pwede po natin i-release yon mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund kasi allowance po yon. Ang pangalawa naman po, yung sa vaccinator, part of that, meron kaming nakitang 1.6 billion sa DOH pertaining to 2020 na na hindi nila nagamit, na handun lang naman po yon. Pwede nilang gamitin po yon. Tapos yung balansi po nung na kailangan, kasi 3.6 yata ang kailangan nila, pwede po natin kunin sa contingent fund. In fact, parang pa-forward na po, papapunta na po sa inyo para po sa approval, and siguro po hindi naman aabot ng 10 araw yon para matanggap po ng ating mga health workers yung kailangan na yun pong allowance ng vaccinator. Well, mabuti na, it's good that you mentioned about the sourcing of the funds. Yes, Kasi itong contingent fund has always been being looked with suspicion. Not only in Congress but with everybody, kasi contingent is parang malawak na parang anong gastusin mo. So these are the things that the public never really knew or know, na ito is to meet itong mga crisis na ganito. Good that we have the contingent fund because we responded to the emergency, which is really an emergency pandemic. Yes. Na sabi ko nga sana, I'd like to say it again, that my order even to Secretary Duque was to go ahead and buy without bidding. But to his maybe thinking that it would create more problems, biniding niya. So, well and good. And nandyan yan. So, ito lang para just to clear up, because the people have the right to know where the money is. Yes. So, ito na yung sabi ko nga, because if we do not, actually, if I did not call you to appear in public, there will always be some, hindi lang some, but many. It will linger on the minds of the people that kinukurakot yung pera. And at this time, pandemic pa. Tapos malaman nila itong mga ganito na, I said, conundrum of, mas marunong. Mabuti marinig na nila. So, I'm happy that you joined us tonight, and you can be excused. Maraming salamat po. Mr. President. Maraming pong salamat, Mr. President. Sabi nila, stricta ka daw, ma'am. Acting sabi nila, mas mabuti. The stricter you are, the better. Mas malayo tayo sa sakit ng ulo, mas malayo tayo sa kaso,
pag in-stricto tayo. So continue being strict and continue being the protector of the people's interest. Thank you very much. Maraming pong salamat. Opo. Hayop talaga itong si Franz Castro. Huwag po niyo po akong bigyan ng mga batas-batas na may kinalaman doon sa legality ng transfer. At ang isa pa po, ito ay inauthorize si former President Duterte. O Tama? tapos, in his public pronouncements, the transfer was done because of the public health emergency which he Tama. declared sometime in March. Ako ang nag-utos kay Duque. I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, 1 month, 2 months, it's 1 day, 2 days ka lang. I remember distinctly, sinabi ko kay Secretary Duque, bumili ka ng kailangan ng face mask or whatever is needed, equipments. Sabi ko, wag ka nang magbidding, matagal yan. Sabi ko, do it upon, sabi mo, take it to record na utos ko. But despite of the order ko na huwag ka na mag-bidding, it's pandemic. tama. It's an emergency. Nevertheless, knew later on that dumaan pa rin sa bidding si Secretary Duque. So, he was just being careful. Ano pala ang gusto mong mangyari, Castro? Pandemic at that time, Ano pala gusto nyo mangyari? Tutunganga ang gobyerno at that time. Hihintaying mamatay ang bawat Pilipino sa pandemic? Sa kakahintay? Hindi ko mag-gets. Alam nyo, sa totoo lang mga Lods, ito ang kinapagtataka ko. Bakit kini-question nila yan? Ha? Kumbaga, lahat ng hakbang na ginawa ni Tatay Digong during pandemic, tayo din ang nakinabang. Ha? Kung siguro nga hindi si Tatay Digong at the time, baka siguro ang dami nang natigok. Emergency, pandemic, kailangan ang desisyon, hindi patagal-tagal. Tapos nakakatawa ito sila, Franz Castro. Talagang tinatanong nyo at binubusisi nyo ang isang bagay na ang mga Pilipino naman ang nakinabang. Ano yan? Para hanapan na naman ng butas si Tatay Digong. Grabe, ano bang nangyayari sa gobyerno ngayon? Ano bang nangyayari? Bakit binibigyan nyo ng boses yung mga makakaliwang grupo? Bakit pinahihintulutan yan ni Tambaluslos? Diba yan talaga yung kinapagtataka ko Alam nyo, kung sanay kayo doon sa sistema nyo na halos, mamatay na lang sa gutom ang mga Pilipino, tsaka pa kayo aaksyon, kayo yun. Ibahin mo si Tatay Digong. Aksyon agad. Grabe talaga ngayon. Imagine mo, dyan sila busy. Busy sila sa kakahalungkat ng mga bagay-bagay na tapos na. Hoy, mga politiko, grabe na ang inflation ngayon, Grabe na ang pagtaas ng mga bilihin ngayon, Kaliwat kanan, walang kuryente at tubig, Anong pinaggagawa nyo? Sabi ni Joey, isang sikat na commentator, nakakamiss yung MSN sa sobrang malicious mag-headline or mag-tweet Sa totoo lang, ito yung nagpatalino ng maraming Pilipino kasi nagpapa-research tayong lahat sa tunay na nangyayari. Hindi na tayo basta-basta maniniwala sa mga BS ng mainstream media. Pandemic po tayo noong 2020 at 2021 na isabatas ang RA number 11469 or Bayanihan Hill as One Act which authorized the President to exercise powers that are necessary and proper to address the COVID pandemic at that time. Totoo. Diba? Yung gulong-gulo na tayo lahat doon that time at tanging palagi nating pinipray na sana matapos ang pandemic pero it lasts for 2 years or 1.5 year. At
lahat ay nakatawag dito, nakapanalangin na sana maging healthy si Pangulong Duterte para igabay tayo, tulungan tayo. Tapos, we're praying na kaya pa ng pera ng bayan. Tapos ngayon, ito yung pagganti nyo kay Duterte. Mahiya kayo sa pamumukha nyo, oy! O, ito pa. Isa sa mga authorized power ng presidente ay magkalap ng mga medical supplies sa pinakamabilis na paraan na hindi na isa sa ilalim sa procurement process ng RA number 9184 o Government Procurement Reform Act. Ang hindi ko maintindihan, bakit nagtanga-tangahan itong si Janet Garin at Franz Castro, legislator ang nag-authorize kay PRRD sa procurement ng mga medical supplies sa ganong pamamaraan. Diba? Bakit parang biggest sin or kasalanan na siya ngayon, kayo nagbigay ng powers kay PRRD para gawin yan? Ay, totoo. Agree ako dito. Diba? Dapat Kongreso, Senator, Presidente ang pinakalas. Bakit nakalusot sa Kongreso? Bakit nakalusot sa Senado? It's because that time, pandemic, madalian lahat. Diba? Grabe. Ito yun, RA number 1146 or Bayanihan Hill as one act. Baka nalimutan ni Garin, ni Castro, na pumirma ba sila or gusto nilang pamadali ang aksyon. Ngayon, durog na ang mga Duterte. Dinudurog-durog, niyurakan at kailangan masira ang pangalan para hindi na makakapasok sa 2025 election. Unahin si Duterte ang ama, tapos si Sara, yung mga anak niya mga Duterte, kailangan maging masama sila sa mata ng tao. At para maging masama sa mata ng tao, kailangan dungisan ang pangalan ng korupsyon. Corrupt. Yun ang gusto nyong mangyari Halata naman namin. Puro Duterte na lang ang mga topic ng mga bibig nyo. Every now and then, kung hindi si Sara, si Baste. Kung hindi si Baste, si Pangulong Duterte. Wala na bang iba kayong topic dyan sa Kongreso? Diba? Kalerke, kung hindi si Pastor Kibuloy, di si Duterte. Baka next month, Pastor Kibuloy na naman. Ay, nako, ang PDEA Lex na, bilang tumahimik na. So, yun lang mga kabibig ang aking latest development, latest update sa mga pangyayari ngayon. Nashock lang ako ba sa mga kung ano mga sinasabi nila. Nakaligtas sila sa pandemic. Sila din yung unang sumang-ayon sa RA number 11469 or Bayanihan Hill as one act. Baka nakalimutan niyo. Kung si Duterte, baka kasuhan nyo dyan, sama-sama kayo. Yun lang mga kabibig natin. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!